Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa serye ng mga mensahe hango sa aklat ng konbersyon. Ang unang mensahe na narinig natin ay tungkol sa na may pamagat na bagong nilikha, hindi lang mabait. Na kung saan ay tinalakay ng ating tagapagsalita ang iba't ibang klase ng mabait or nice na tao. Ngunit napatunayang hindi sapat dahil sa kaloob-looban ng tao, tayo ay bulok dahil sa kasalanan at kailangan natin ng bagong pagkatao. Last Sunday naman po ay narinig natin ang tungkol sa resulta ng regeneration. Kapag na-generate ang isang tao, nagkakaroon siya ng isang bagong buhay. Yan ang sabi doon sa mensahe. Anong klaseng buhay? Ang sabi doon sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Yan po ang nangyayari sa isang na-generate na tao. Pangalawang resulta, yung bagong identity o bagong pagkakilanlan. At ang pangatlo ay yung bagong kaugnayan. Ngayon naman, ang mensahe natin ay may pamagat na ligtas, hindi lang sincere. Maaring matagal na tayong Kristiyano, pero hindi natin lubos na naunawaan ang mga katotohanan o mga detalyadong nangyari sa ating buhay simula nang tayo ay maborn again. Sa halina sa iyong binagong buhay, ay merong isang lalaki na nagkwento tungkol sa kanyang paglalakbay. At ang sabi, ganito po ang sabi, narinig ako na isang kwento tungkol sa isang lalaki na bumili ng tiket sa barko upang tumawid sa ibayong dagat. Kunti na lamang ang kanyang pera, kaya nagtabi siya ng keso at biskwit upang may makain sa paglalakbay. Nangarap na siyang makarating sa patutunguhan, kaya pinagtiisan niya ang hirap ng paglalakbay. Habang dumadaong ang barko, naikwento niya sa isang steward ng barko ang kanyang pagtitiis sa pagkain ng keso at biskwit sa loob ng 2 linggo. Gayon na lamang ang panghihinayang ng lalaki sa sinabi ng stewardess, wala bang nagsabi sa iyo na ang lahat ng pagkain sa barko ay kasama sa presyo ng iyong tiket? Ano ang lesson sa atin ng kwentong ito? Na dapat nating inuunawa nating mabuti kung ano ang pakinabang o kalagayan ng isang natin ito lubos maunawaan, magiging miserable pa rin ang ating buhay dahil hindi natin naunawaan ang mga benepisyo at kailangan. Sa ating pagtalakay sa ating mensahe ngayong umaga, ay maaaring may pagkakaparehas o karanasan ng pagkaunawa tungkol sa bumili ng tiket. At sa atin naman ngayon, tungkol sa pag-unawa natin sa kaligtasan, meron tayo. Marahil merong iba na naunawaan at maaaring merong mga head knowledge tayo tungkol sa mga basic doctrines tungkol sa kaligtasan. Ngunit minsan ay may mali sa mga alam natin. O kaya naman ay hindi tayo na mali tayo sa pagkaunawa. Halimbawa, may na-encounter na ba kayong tao na nasira ng gospel at sinabi niya, maliligtas ako, basta ako ay totoong sumampalataya. Parang tama, ano po? Dahil kailangan naman talaga nating sumampalataya. Ngunit nagiging mali ito kapag ang pagkaunawa natin ay naligtas tayo dahil sa ating pagsampalataya, na para bagang may bahagi tayo sa kaligtasan na tinamo natin.
Kaya naman, kung nakadepende ang kaligtasan sa ating pagiging sincere, ang ating pagpapahayag ng pananampalataya, at dumating tayo sa panahon na tayo ay nagkasalang muli o nakagawa tayo ng kasalanan, sa puntong ito ay nagiging mabuhay ang ating pananampalataya o ang ating kaligtasan. Lumilikha ito sa atin ng kawalang katiyakan ng kaligtasan. Ang sincerity ay nagiging tila marka o tanda ng pagkakaiba ng isang mapagkunwaring Kristiyano at totoong na bagong Kristiyano. Malaki po ang pagkakaiba ng tinatawag na Kristiyano at tinatawag na totoong naging Kristiyano. Ano ang kanilang pagkakaiba? Ang mga tinatawag na Kristiyano na hindi talaga na-generate o hindi na born again ay nagbago lamang sa kanyang panlabas na kaanyuan. Halimbawa, nawala na ang kanyang pag-iinom, nawala na ang pagsusugal, lahat ng mga bisyo nawala na. Pero yung pangloob na pagkatao o pagbabago ay hindi naranasan. Ano ang totoong na-generate? Nagkakaroon ng bagong buhay. Yan ang sabi doon sa mensahe, nung ikalawang mensahe. Nagkakaroon ng bagong identity. Nagkakaroon ng bagong kaugnayan. Ang totoong Kristiyano ay nababago in and out ng kanyang buhay. Ang kanyang panlabas na kaanyuan at ang kanyang panloob na kaanyuan. Dapat ay sabay na nababago yun. Ang unang sinabi ng Biblia tungkol sa conversion ay walang kinalaman sa sincerity ng mga mananampalataya. Bagamat dapat naman talagang maging sincero tayo. Dahil magiging ipokrito tayo kung hindi tayo magiging sincere. Ngunit ang conversion natin ay tungkol sa ginawa ng Diyos na nagdulot ng pagbabago sa ating buhay. Tayo ay naging bagong nilalang nung ang Diyos ang unang kumilos at gumawa sa atin. Hindi tayo naligtas kung gaano tayo kasincere sa ating pananampalataya, kundi tayo naligtas dahil sa ginawa ng Diyos. Ngayong umaga, susubukan nating mas unawain kung bakit hindi sapat yung pagiging sincere sa ating pananampalataya. Upang mas maunawaan natin ito, sasagutin natin ito sa tanong na, bakit ba tayo ligtas? Una, ligtas dahil sa soberanong pagpili ng Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 1, verse 4, bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sa Roma 8:29, sapagkat sa mula't mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Ano ang sinasabi ng talata? Na alam ng Diyos ang Kanya. At ang sabi sa Biblia, bago palikhain ang sanlibutan, sadyang may mga taong pinili ang Diyos sa simula't mula pa para iligtas sa Kanyang pasya at sa Kanyang kalooban. Hindi sa anumang bagay na tulad ng pananampalataya o mabubuting gawa na maaaring nakita niya sa atin. Hindi pa man iniisip ng tao ang Diyos, ay nakaplano na ang pagliligtas ng Diyos sa mga taong pinili niya. Hindi tayo ligtas dahil pinili natin ang Diyos. Tayo niligtas, una, dahil tayo ay pinili niya. Minsan mga kapatid, ipinagkakamali ng mga tao na tayo ang pumili sa Diyos. Halimbawa, nang tayo masira ng Ebanghelyo at pagkatapos ng Ebanghelyo na na-share sa atin, ay may inaalok tayo
kung tatanggapin ba natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng panalangin may pagtanggap. At tayo ay nagdesisyon, hindi po ba? Tayo ay nagdesisyon na gawing Panginoon at tagapagligtas ang ating Panginoon. Na parang ipinapalagay na ang desisyon na yun ay pinili natin. Parang tama. Pero ang sabi sa Juan 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Ang natural sa tao ay umayaw sa Diyos, lumayo at maghimagsik sa Diyos. Naranasan natin yan, mga kapatid. Bago tayo ma-born again, maraming laban. Ayaw natin ng Ebanghelyo. At sa ating personal na pag-ibanghelyo, naranasan natin na ayaw ng tao ang Diyos. Kaya, imposible na tayo ang pumili sa Diyos. Ang totoo, nakatutugon lamang tayo sa mabuting balita dahil unang gumawa ang Diyos sa puso natin. Napag-aralan natin sa buhay na katotohanan na ang mga itinalaga ng Diyos sa kaligtasan ay tiyak na sasampalataya kay Kristo. At ito ay gawa ng Banal na Espiritu upang tayo maging matuwid at maging banal. Alam natin na napaka-imposible kung sa sarili lamang natin. Kung hindi unang gumawa ang Banal na Espiritu sa atin, hindi tayo makapagsisisi at hindi tayo makakapanampalataya sa Diyos. Kaya makikita natin na wala talaga tayong ambag sa kaligtasang ating tinamo. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil tayo nakahihigit sa iba o tayo naging mabuti. Hindi po. Pari-pareha tayong makasalanan at karapat-dapat tayo sa parusa na meron para sa mga makasalanan. Ngunit salamat sa kagandahang loob ng Diyos at habag niya na tangi ang dahilan, yun ang dahilan ng kanyang pagpili sa atin. May tanong ba tayo na, bakit hindi lahat ay pinili ng Diyos? Hindi ko rin alam kung paano sasagutin. Pero dahil wala din naman sinabi ang Biblia sa ibang mga batayan ng kanyang pagpili na parang may qualification, ang sinasabi ng Biblia ay ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at kalooban. Yun po ang maliwanag. Nagpumili ang Diyos ayon sa kanyang sariling layunin at kalooban. Halimbawa, si Esau at si Jacob. Si Jacob ay kilala sa pagiging masama at mandaraya. Yun ang ating naging mensahe. Sa Romans chapter 9, verse 10, ay sinabi na, at hindi lamang iyon, kahit na iisa lamang ang ama ng dalawang anak ni Rebecca, si Esau at si Jacob, na walang iba kundi ang ating ninunong si Isaac, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi sa gawa ng tao. Kaya't bago pa ipinanganak ang mga bata, at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda sa nakababata. Sa verse 13 ay sinabi, minahal ko si Jacob at kinapuutan ko si Esau. Masasabi ba nating hindi makatarungan ng Diyos dahil dito? Hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kong gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Sa verse 17 ay sinabi, sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya nga't kinahabagan ng Diyos ang sinumang nais niyang kahabagan at pinagmamatigas ang nais niyang pagmatigasin.
Ang sabi ng Diyos, mahahabag ang Diyos sa gusto niyang kahabagan at maaawa siya sa nais niyang kaawaan. Inilihim sa atin ng Biblia ang mas detalyadong dahilan kung bakit may mga taong pinili siya at na maliligtas at ang iba na may hindi naabot ng kanyang biyaya. Ngunit siya lamang ang nakakaalam ng sagot. Makukwestiyon ba natin ang Diyos sa kanyang pagpili at sa mga hindi pinili? Ang sabi sa Romans chapter 9 verse 21, sasabihin mo naman sa akin, kung gayon, bakit ba sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ba ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Tao ka lamang. Sino kang mangangahas na sumagot ng ganon sa Diyos? Masasabi kaya ng isang hinubog sa kanyang manghuhubog, bakit ninyo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ang gumawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa isang tumpok ng putik? Anong nais babatid sa atin ng mga talatang ito? Na wala tayong karapatan o para tayong karapatang questionin ang Diyos sa kanyang pinakamatalinong pagpapasya at mga panukala. Kung tayo ay isa sa mga pinili ng Diyos at kinahabagan at iniligtas, wala tayong ibang tamang reaksyon kundi magpakumbaba sa harapan ng Diyos, purihin siya at sambahin siya, at magpakita ng malalim na pagpapahalaga sa kanyang habag at i-express natin ang maalab na pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa, bakit tayo iniligtas? Dahil sa biyaya ng Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Napakapamilyar po natin sa talatang ito dahil ito'y ginagamit natin sa ating pagpapahayag ng Ebanghelyo. Binibigyan din dito sa mga tao na tayo ay naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos o dahil sa biyaya ng Diyos at hindi dahil sa ating mabubuting gawa o anumang pagsusumikap ng tao para maligtas. Ang tao ay malinaw na walang kapag-asa para sa kanyang kaligtasan dahil sa kasalanan, pero dahil sa mabiyayang pag-ibig ng Diyos, ay natamo natin ang kaligtasan. Kung ang ating kaligtasan ay dahil sa biyaya ng Diyos, tama ang sinasabi ng Biblia, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Biyaya ng Diyos sa atin na magkusa siyang kumilos at gumawa sa puso natin para maunawaan natin ang kanyang biyaya ng kaligtasan. Biyaya ng Diyos na palambutin ang ating masuwayong puso. Biyaya ng Diyos na tayo'y makasampalataya sa Kanya. Iyan mga kapatid, ay ilan lamang sa abot-abot na biyaya ng Diyos na ating tinanggap mula sa Kanya. Ang biyayang ito ay isang regalo ng Diyos sa atin. Hindi natin ito hiningi. Ito'y kusang ibinigay ng Diyos, bagamat tayo'y hindi karapat-dapat. Hindi kailangan natin itong pagtrabahuhan para matanggap natin. Dahil kung ito'y pinagtrabahuhan natin, hindi na ito regalo, kundi ito'y bayad sa atin. At hindi rin tayo pwedeng mag-demand sa Diyos para bigyan tayo ng karapatang tumanggap nito. Kailan may hindi tayo karapat-dapat sa biyayang ito. Hindi niya ito ibinigay dahil may nakita siyang kabutihan na gagawin natin sa hinaharap. Ang biyaya ay kaloob ng Diyos at hindi nakabase sa iyong performance o ginagawa. Ito ay libre at kusa lamang ibinigay ng Diyos sa mga niloob niyang makatanggap nito. At muli,
Kung isa tayo sa pinagkalooban ng biyaya ng Diyos ang kaligtasan at kapatawaran sa ating mga kasalanan, dapat nating maging tugon ay magpasalamat sa Diyos at magpakita ng pagpapasalamat. Gusto ko pong ulitin na ang ating kaligtasan ay dahil sa biyaya ng Diyos, hindi dahil sa ating pananampalataya. Sabi sa Ephesians chapter 2:8, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God." Ang pananampalataya ay kinakasangkapan lamang o instrumento lamang para matanggap natin ang biyayang kaligtasan. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa kaloob ng Diyos sa atin. Inuulit ko, naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya, ano ang nangyayari kapag mali ang ating pagkaunawa? Kapag iniisip natin ang pananampalataya, natin ang siyang nagligtas sa atin. Sinasabi, ang sincerity ang nagiging pinakamahalaga o naha-highlight sa ating kaligtasan sa halip na ang biyaya ng Diyos. Parang nakadepende ang kaligtasan mo kung gaano ka kasinser o taos-puso sa iyong hinahangad na kaligtasan. Ang pagiging sincerity ay resulta ng biyayang tinanggap mo sa Panginoon. Hindi ka naging sincere dahil sa hangad mong maligtas. Kundi ito'y biyaya ng Diyos para sa iyong kaligtasan. Kapag ang pagiging sinseridad nangingibabaw para sa iyong kaligtasan, ano ang nangyayari? Nagiging paulit-ulit ang ating pagtanggap sa Panginoon. Hindi ba yun ang nangyayari kapag wala tayong katiyakan sa ating kaligtasan? Paulit-ulit na nananalangin para sa pagtanggap sa Panginoon. Sino po ang nakaka-relate dito? Meron po ba tayong ganitong mga karanasan na paulit-ulit tayong nananalangin para tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas? Kung ganito ang ating kalagayan, maaaring mali ang pagkaunawa natin tungkol sa kaligtasang ating tinanggap. Ang pananampalataya natin ay tugon lamang sa kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan ay purong biyaya ng Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos at sa Kanyang biyaya para sa ating kaligtasan. Hindi sa lakas o sa tindi ng iyong emosyon o pagsampalataya. Bakit daw po tayo ligtas? Dahil sa soberanong pagpili ng Diyos. Pangalawa, tayo ligtas dahil sa biyaya ng Diyos. At pangatlo, tayo ligtas dahil sa pagmamahal ng Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 2:4, "Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin." Verse 5, "Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway." Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng Kanyang pag-ibig. Ang habag ng Diyos ay nag-overflow. Yung Kanyang compassion ay walang hanggan. At ang sabi sa Romans chapter 5 verse 8, "At pinatunayan ng Diyos sa Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay siya sa krus para sa atin noong tayo'y makasalanan pa." Ang mga talatang ito, mga kapatid, ay nagpapatunay na ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan. Ipinahayag niya ito, ipinakita niya ito noon tayo makasalanan pa. Hindi hinintay ng Diyos na tayo maging qualified para maging karapat-dapat sa Kanyang pagliligtas. Kailan may hindi tayo magiging karapat-dapat sa napakadakilang pagmamahal ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan at kalikasan.
Ngayon, bakit naligtas kung hindi naman pala tayo karapat-dapat? Ang sabi sa Ephesians 1:4, pinili niyang iligtas tayo dahil mahal niya tayo. Hindi ito ang klase ng pagmamahal na kaya lamang tayo minahal ng Diyos ay nakita niyang mabuti tayo. O dahil mahal natin siya, o pinili natin siya. Hindi ito po yung klaseng pagmamahal ng Diyos. Ito yung pagmamahal na lagi niyang ipinapahayag na mahal ka ng Diyos kahit ikaw ay hindi ka mahal-mahal. Mahirap minsang unawain yun o paniwalaan yun. Kung naunawaan mong ikaw ay makasalanan at hindi ka karapat-dapat, mahirap unawain yun na minahal ka ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat. Dahil alam mo ang kapangitan ng iyong puso. Alam mo ang iyong pagkamakasalanan. Kaya naalala ko lamang yung nag-compose ng awit na ang sabi, O Diyos, bakit? Ano ang sabi doon? O Diyos, bakit ako ay pinili mo bilang anak? Batid mo ang aking buhay. Naunawaan ko mga kapatid, kung bakit na-compose ng taong ito, dahil naunawaan niya ang kanyang pagiging makasalanan, pero naranasan naman niya ang pagmamahal ng Diyos. Kung sisiyasatin natin ang ating kaloob-looban, kahit ang pinakamabait na tao na kilala natin ay hindi papasa, ganun pa man, ipinadama pa rin ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin. Sa relasyon ng magulang-anak at ng anak, ano ang magiging reaksyon mo kapag sinabi ng iyong anak, gusto kong mahalin mo ako, kaya magpapakabait ako? Maaring malungkot ka bilang magulang. Dahil hindi naman naunawaan ng iyong anak na ang pagmamahal mo sa kanya ay hindi dahil siya'y mabait. Hindi ba't mahal natin ang anak natin kahit ang ating anak ay pasaway? Dahil siya'y inyong anak. Gayon din naman ang pag-ibig ng Diyos sa atin mga kapatid. Hindi ito dahil mahal natin siya o sinusunod natin siya. Ang pag-ibig na ito ay hindi nagbabago kailanman. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi dahil sa ating performance. Hindi ito katulad ng pag-ibig ng mundo. Ng pagmamahal ng mundo na kailangan munang maging mabuti ka para mahalin ka ng iyong kapwa. Mabuti na lamang, hindi ganun ang Diyos natin. Ito ay ang pag-ibig na sa simula't simula pa, sabi ng Biblia, bago pa man likhain ang mundo, ay mahal na tayo ng Diyos at pinili na tayo ng Diyos. Itinalaga niya para maging Kanya. Plinano niya kung paano maipadama ang pag-ibig na yon. Pagkatapos isinagawa ang hinihiling ng kabayaran sa ating mga kasalanan. Nang ialay niya ang kanyang buhay at namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay intentional. Kaya sinabi niya sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Minsan ay pinagkakamali o binabaliktad natin ang gospel, na kaya tayo inibig ng Diyos ay dahil pinili natin siya at minahal natin siya. Na para bang noong nagsimula tayong manalangin ng pagtanggap at sumampalataya kay Jesus, ay doon nagsimula ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mali po. Hindi nakadepende sa ating pag-ibig at pagpili sa Diyos ang ating kaligtasan o ating pagiging sincerity. Iniligtas tayo ng Diyos, hindi dahil sa ating pagkatao, kundi sa kabila ng ating pagkatao. Ano po ang ibig sabihin ng hindi tayo
Minahal ng Diyos dahil sa ating pagkatao, kundi sa kabila ng ating pagkatao, na ang ibig sabihin ay sa kabila ng ating pagiging makasalanan, sa kabila ng ating mga kahinaan, ay minahal pa rin tayo at iniligtas ng Diyos. Nakita po ba ninyo o na-appreciate ninyo ang pag-ibig ng Diyos? Ang sabi sa talata, gayon na lamang. Ito'y nagpapakita ng malawak at di masukat na pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahirap ipaliwanag kung bakit gayon na lamang ang laki ng pag-ibig ng Diyos. At sinasabi naman tayo, hindi kaibig-ibig. Inuulit ko, maaari lamang tayo makasampalataya sa Diyos dahil sa Kanyang biyaya, dahil sa Kanyang ipinamala sa pag-ibig sa atin. Ang mensahe ay para sa mga taong ligtas bilang pagtatapos. Ngunit paano ba matitiyak kung ikaw ay kabilang sa mga pinili ng Diyos? Tanging ang Diyos at ikaw lamang ang makatitiyak na ikaw nga'y ligtas. Ngunit naniniwala ako mga kapatid, na may bunga at katibayan iyon na makikita sa buhay mo dahil sa ginawa ng Banal na Espiritu sa iyo. At kung ikaw ay kabilang sa mga taong pinili at iniligtas ng Diyos, gusto ko mong sabihin na ito hindi dahil sa iyong pagiging sincerity, hindi dahil sa ating masiding damdamin, hindi sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos o mabubuting gawa. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng mabiyayang paggawa ng Diyos. Tayo ay iniligtas ng Diyos at tanging siya lamang ang makagagawa nito. Narinig po ba ninyo ang tanong na, nawawala ba ang kaligtasan? Ito ba'y tanong din ninyo ngayon? Nawawala ba ang kaligtasan? Sa ating mensahe ngayon ay pinapaliwanag na ang kaligtasan ay sulong gawa ng Diyos. Mula sa Kanyang pagkapili sa walang hanggang simula. Kung paanong maililigtas at ang matanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, lahat na yun ay plinano ng Diyos at tinanggap lamang na ito sa sukdulang biyaya ng Diyos sa atin. Pinili niyang tayo'y mahalin kahit hindi tayo kamahal-mahal. Ang totoo, dapat tayo'y itinuturing ng Diyos na kaaway dahil tayo ay masuwayin sa Kanya. Nakikita po ba natin na wala talaga tayong ambag sa kaligtasang meron tayo? Kaya kung ang kaligtasan ay sulong gawa ng Diyos, may kakayanan ba tayong mawala ito o maiwala ito? Kung siya ang nagtakda at nagpanukala nito sa simula pa? Ang sabi sa Juan 10:28-29, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Sabi sa Tagalog, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay tumitiyak na hindi mawawala ang ating kaligtasan dahil tayo Kanyang pinili. Sinabi ng Diyos, walang sino mang makakaagaw sa kamay niya at walang sino man ang may kakayanang agawin iyon. Kung ang paniniwala natin ang humuhubog sa ating mga pamumuhay, sana ang mensahe ngayong umaga ay nagtama ng mga ilang maling paniniwala sa ating isip. Ngayon, ano kaya ang magiging bunga at epekto ng mensaheng ito sa ating mga personal na buhay? Kung ang kaligtasan natin ay naging posible lamang dahil sa biyaya at pagmamahal ng Diyos sa atin, anong klaseng pamumuhay
ang pwede nating maitugon sa Diyos na pumili sa atin para maging Kanya? Inaakay ba tayo nito sa pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos? Inaakay ba nito tayo na lubos na magpasalamat sa Diyos? Higit ba natin siyang na-appreciate ngayon? Nagbibigay ba ito sa atin ng buhay na may pag-asa? Inaakay ba tayo nito sa pagbibigay ng buhay at masunod ang kanyang kalooban? Nagbibigay ba ito ng mas matibay na rason para magpatuloy at sumunod sa Kanya at magpagamit kahit ito'y nangangailangan ng paglimot sa ating sarili? Sana'y ang mga tanong na ito'y nagbigay ng liwanag sa ating isipan upang higit nating mapanalagigan at lubos na sampalatayanan ang Diyos na lubos na nagmahal sa atin. Sana yung mga katotohatang ito, mga kapatid, ay lubos na nagpatibay ng ating pagkaunawa at pananampalataya na tayo ay naligtas, hindi dahil tayo ay sincere, kundi tayo naligtas dahil ito'y purong biyaya ng Diyos sa atin. Purihin po ang Panginoon sa Kanyang salita.